Kung isa ka sa mga photographer na mahilig sa street photography at sa Manila ka naka-based, sigurado na alam mo na ang Binondo ang isa sa mga lugar kung saan pinakamaganda mag-street photography. Ang dami kasing nangyayari sa lugar na yon at idagdag mo pa yung aesthetic ng lugar, being the oldest Chinatown in the world. What is up guys? Hate here and welcome to another video. Nandito tayo ngayon sa Binondo and Chinese New Year ngayon. Alam niyo naman na marami na nangyayari dito sa Binondo, pero mas maraming nangyayari ngayon kasi nga may event eh. Maghanap lang tayo ng mga interesting subject na mapipicturean. Sobrang daming nangyayari ngayon dito. At ang dami nating pwedeng makuhaan. Unlimited yung mga street performance ng mga kung sino-sino, mga dragon and lion dance. Tsaka ano pa ba? Daming interesting na bagay. Perfect na perfect talaga dito for street photography. Sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung magandang camera and lens pagdating sa street photography, sasagutin ko yan ng, syempre, subjective yan. Depende yan sa trip ng isang tao. Siguro mag-share na lang ako sa inyo kung ano yung experience ko at kung ano yung preference ko tungkol sa street photography. Usually kasi, pag street photography, ang gusto mong camera para dyan ay yung maliit at compact lang. Kaya ang best choice mo is yung mga mirrorless camera kasi ang liit lang nila talaga tapos ang gaan. Pagdating naman sa lens, ang mare-recommend ko ay yung wide focal length. Kasi pag wider yung angle, mas malawak at mas flexible yung framing mo pag ganon. At meron kang option na ma-compose yung picture through cropping. Noon, nung nagsisimula pa lang ako, ang favorite lens ko pagdating sa street photography ay yung 18mm ni Fujifilm. Kasi bukod sa wide siya, maliit lang siya at magaan. Very compact at madaling dalhin. Hindi siya hassle. Pero ngayon, mas na-enjoy ko na yung mga zoom lens. To be more specific, etong 16 to 55mm ni Fujifilm. Ito yung 24-70 equivalent na lens ni Fujifilm. Mas nakikita ko kasi na mas practical talaga yung mga zoom lens. Yes, mas malaki at mas mabigat siyang dalhin kumpara sa mga prime na maliliit at magagaan. Ito nga, mas malaki pa siya at mas mabigat pa siya kaysa dito sa camera. Pero mas practical kasi siya. Meron kasi siyang capability to zoom in and to zoom out. Meron kang wide focal length at meron kang medyo zoom or medium telephoto na focal length. Iba pa din kasi yung image quality ng tight shot using the right focal length compare sa tight shot na crinap mo lang during editing. Siya nga pala, present din ng Chinese New Year sa Binondo yung PPP o yung Press Photographers of the Philippines. Sila lang naman yung mga idol natin at sila yung pinakamatagal na photographers group na nandito sa Pilipinas. They are existing since 1951 pa and mostly they are photojournalists. Siguro maganda rin pag-usapan ngayon kung ano ba yung kaibahan ng photojournalism sa street photography. Ang photojournalism kasi bukod sa siya yung ginagamit ng media or ng news, it tells or captures the story on its absolute truthfulness. Walang halong edit, walang photo manipulation, at as much as possible is straight out of camera talaga. Hindi siya staged, hindi siya scripted, kung ano yung nakikita at kung ano yung event. Capturing that very moment with all the necessary element must be present to tell a narrative in one frame. Sa madaling sabi, walang paligoy-ligoy na straight out of camera picture. Sa street photography naman, yung perspective ng photographer ang nasusunod. It can be edited pero hindi pa rin dapat minamanipulate. Again, this is my personal take on street photography Baka kasi i-bash nyo ako. Alam ko kasi na merong mga street photographer or mga tao na okay lang sa kanila yung stage photo. Stage photos na taken sa street. Hindi nga siya software manipulation pero manipulated story siya from the start. Example dyan ay yung kakausapin mo yung subject mo sa street tapos papaposin mo sila sa gusto mong mangyari na storya.
Para kasi sa akin, ang street photography must be aligned pa din sa photojournalism. Totoong istorya siya na nangyari sa street. Walang photo manipulation, hindi stage, tapos taken within the creative boundaries and perspective of the photographer. May humor at mapapaisip ka sa storya ng picture nang medyo mas matagal. Like magtatanong ka kung paano ba nangyari yun? Parang ano nga ulit yun? Or matatawa ka na lang. Street photography para sa akin ay yung mas creative at artistic photojournalism. Pero hindi ko sinasabi na less creative ang mga photojournalist ha. Sinasabi ko lang na yung mga street photographer has the luxury of time to wait for the perfect shot. Unlike sa photojournalist na kailangan talaga nila makapture yung moment right that very moment. Kaya pansinin nyo yung mga photojournalist pag nakita nyo sila on assignment. Hindi sa kanila isyong malaki o maliit na camera. Mirrorless or full-size bulky DSLR man yan. Mostly nga sa kanila, 2 camera pa yung dala. Merong wide lens yung isa, tapos merong telephoto naman yung isa. Lagi silang parang nasa gera. At ang focus talaga nila is to capture the moment. Second priority na lang yung artistic and creative side. Photojournalism din kasi yung masasabi ko na prerequisite ng pinakamataas na photography genre para sa akin. At yun nga ay ang war photography. Siyempre yung mga photojourn na meron ding artistic and creative style pagdating sa photojournalism, sila naman yung mga god level to the highest level ng mga photographers. Sila talaga yung mga hashtag Lodi natin. So I guess that's it for me guys. Thank you for watching at naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. Don't forget to like and subscribe. Once again, my name's Hate. See you in the next video. Mabuhay!